National Security Council nanawagan na magkaroon ng isang independent marine scientific assessment sa West Philippine Sea para malaman kung ano ang katotohanan kung sino nga ba ang dahilan ng pagkasira ng ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ang sentro ng balita niyan ihahatid ni Ryan Lesiges live. Angelique, kapwa nga tinabla ng National Security Council at ng Philippine Navy ang panibagong aligasyon ng China na ang Pilipinas ang sumisira sa kalikasan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasabay niyan, Angelique, ay nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kahit anong pagpupumiglas ng China, mananatili ang kanilang mandato na protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Mananatili ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang iginiit ng Philippine Navy sa kabila ng aligasyon ng China na nagdudulot ng pagkasira sa marine environment ang pananatili ng barko sa lugar. Sabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi isusuko ng pamahalaan ng BRP Sierra Madre dahil simbolo ito ng national territory. Paliwanag pa ni Trinidad, mouthpiece ng China ang media na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa BRP Sierra Madre kaya dapat ay hindi ito patulan. Global Times, we have to understand, is the mouthpiece of the Chinese Communist Party. We have to be very careful in mouthing their own narratives. It is a mandate of the AFP to ensure the integrity of the territory of the Philippines through the rotation and the provisioning of our troops on BRP Sierra Madre. We will not give up that ship. Kasabay nito, Angelique, ay binanatan din ni Trinidad ang China sa pagsasabing sila ang sumira sa kalikasan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroyed the environment. I don't want to dignify their statement. In the first place, history will tell us that they have destroyed the environment in the West Philippine Sea. Angelique, ang National Security Council o NSC9 ay itinanggi din ang paratang na ito ng China. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na walang katotohanan ang akusasyon ng mga umano'y Chinese experts at may tuturing umano itong misdirection. Sa katotohanan, ani Malaya, ang China pa nga ang nagdudulot ng irreparable damage sa mga coral at nakakapaminsala sa kabuhayan ng libu-libong mga Pilipinong mangingisda. Paliwanag pa ng opisyal, Angelique, nakasaad sa page 464 ng Arbitral Award ang pinsala na dinudulot ng China Maritime Environment dahil sa pagtatayo nito ng mga artificial islands na nagsisilbi ngayong base militar. Maliban dito, meron ding aniyang 2023 report ang Strategic International Studies na abot sa 25 square kilometers ng coral reef ang nasira na dahil sa island building activities ng China hanggang 61 or 66.1 square kilometers ng coral reef ang napinsala dahil sa giant clam harvesting ng mga mangingisdang Chino habang nasa 18.8 square kilometers naman ng coral reef ang napinsala dahil sa dredging ng landfill na ginagawa ng China. Samantala, sinabi rin na Angelique ni Malaya na may ebidensya ang Pilipinas sa mga irresponsableng paninira ng corals ng China sa Baho de Masinloc, Rosol Reef, Escoda, Sabina Shoal at Pag-asa Case 1, 2 at 3. Sa ngayon, Angelique, ay nanawagan nga ang National Security Council na magkaroon ng third-party assessment ng mga dalubhasa dyan sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na nga dyan sa bahagi ng Ayungin Shoal. Nanawagan din ang NSC sa iba pang Indo-Pacific nations na samahan yung Pilipinas, Angelique, sa pagsulong sa mas nagkakaisa at coordinated at sustained multilateral action para maprotektahan at ma-preserve yung biodiversity ng buong rehiyon. Angelique. Yes, Ryan, meron ba tayong international organization kung saan maaari nating maidulog itong mga problemang ito pagdating naman sa pagkasira ng mga coral reefs natin?
Well, sa ngayon, Angelique, yan na yung isa sa tinitingnan ng Armed Forces of the Philippines, partikular na yung sagot kanina sa atin ng Philippine Navy. At yung sinasabi din ngayon ng National Security Council na gusto nilang magkaroon ng assessment, third-party assessment para makita talaga kung sino ang malinaw na sumisira ng kalikasan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Bagamat sinasabi na ng AFP na malinaw naman, Angelique, may mga reports na tayo na natatanggap na talagang yung ibang part dyan sa West Philippine Sea ay patay na yung mga corals. Maging yung nabanggit natin kanina na Sandy Case 1, 2, and 3 na kasama mismo tayo, ako mula sa PTB4 na nagtungo dyan sa Sandy Case 1, 2 at 3 at nung inilabas ng mga dalubhasa mula sa UP ang kanilang assessment ay nakita na sira na nga yung mga corals dyan sa bahaging yan. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.